bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between SDARM versus SDA mga kapatid. Ang topic nila ngayon na pag-uusapan ay patutunayan ng ating affirmative na ang Seventh-day Adventist Church General Conference ay naapostasya noong World War I, 1914 to 1918 at hanggang ngayon. So affirmative natin mga kapatid si Brother Ian dito ng SDARM, at negative naman si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa rebuttal, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, hindi naman sila bago sa ating platform, so summarize ko na lang. Ang rule number 1 natin yung ating 20 seconds na pagsagot. Ang rule number 2 natin yung pag-categorical ang question, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna. Ang rule number 3 natin, kung wala doon ang sagot nyo or hindi nyo masagot ng direktang tanong, meron kayong 10 seconds explanation rule mga kapatid. Pwede kayong tumawag dyan ng moderator. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand, doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at during first cross-examination, pag sinabi niyan, hindi ko pa nilatag yan, automatic next question yan. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin, -1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection at isang clarification lang, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, hindi din pinapahintulutan ang pagmumura. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng mga sensitive question or mga personal na question. Rule number 11, 7 minutes disconnection time limit. Rule number 12, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon,
o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon at nagpapasakop sa rules. Okay, tapos sumasang-ayon din ba ng ang ating negative? Yes, Mr. Moderator. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwento kung paano naganap o nasa ang debate na ito. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay, una-una sa lahat, magandang gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas at hindi naman dito sa amin, magandang hapon po. Ako nga pala si Ian Palar, isang simple at ordinaryong binata mula sa Iglesia ng Seventh-day Adventist Reform Movement na tatayo at magpapatunay at mag-affirmatibo sa paksang itong aming usapin. Ay may kinalaman po ito sa mga iba't ibang uri ng isyu, kasaysayan, propesya at maging sa doktrina, pero meron na po tayong mga punto na diskasan o pag-usapan natin sa paksang ito sapagkat maliit lang po ang time, pero yun lang po. At ang ating negative din, pakilala ka kapatid. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat mga kapatid, mga kaibigan. Muli po ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo, Brother Denmar Santiago, ay tumatayo bilang negatibo sa paksang ito na patutunayan ng affirmatibo. Sapagkat tayo naniniwala that God has called a chosen peculiar people and it is the Seventh-day Adventist Church, and there is no one else, no, wala nang iba. So tayo naniniwala na tayo ay tunay na remnant, no? Tayo ang tunay na remnant, kaya naman ang pagtalikod ay hindi makikita sa iglesyang ito sapagkat ito'y itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang at maraming salamat. God bless sa inyo lahat. Mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at before 15 minutes, Mr. Moderator. 10 minutes lang bro. Pwede 15 tayo. Bro Den, pwede ba daw? 15? Yes, sure. Okay, so Thank you. iyan na natin yung 15 minutes. Brother Ian J, 15 minutes para sa yung first presentation. Your time start now. Okay, Mr. Moderator, mag-subscribe muna ako type mo muna. Okay. Thank you so much. Okay, nakita po ba, Mr. Moderator? Okay. Kampo, kita na ba? Okay. Okay po ba, Mr. Moderator? Kita po ba? Oh, no. No. Minutes lang bro. Bro, pwede 15 tayo? Bro Den, pwede ba daw? Yes, sure. Okay, so Okay, sorry. Share screen ko ulit, bro. O naka-share screen na tayo. Naka-share. Okay na? Okay, sa muli magandang gabi po sa ating lahat at narito po tayo ngayon upang pag-usapan ang isa sa mga napakahalagang paksa, lalo na po higit sa ating mga Seventh-day Adventist community at kahit ano man ang iyong relihiyon at na may kinalaman po sa Bible and Spirit of Prophecy, ay dapat na maunawaan natin itong paksang ito sapagkat magkaroon tayo ng mga aral na kinakailangan nating malaman. Okay, unang-una, paglilinaw po, hindi issue sa paksang ito ang pagiging ekstremista o pagiging perfectionist o issue sa sulat ni Ellen White.
kung bakit at sino daw ang nagmamayari niyan, sapagkat ang sulat po ni Ellen White ay isa yung public domain document. Yan po mga kapatid. At hindi issue dito yung magkakaroon ng 8th period of the church. Yung sa Revelation, wala po tayong aral niyan. At yung aral lang po natin ay hanggang 7 period lang po. At hindi rin issue dito kung sino yung naunang organisasyon patungkol sa SDARM at IMC SDARM. Labas po sila dito sa paksa, kundi ang paksa po ay napakalinaw. At hindi rin issue kung saang organisasyon namatay si Ellen White. Lilinawin po natin yan At hindi rin issue dito kung sa pagkatatag ng SDARM. Ang issue po ay napakalinaw. Patutunayan ko na ang Seventh-day Adventist Church General Conference ay naapostasya noong World War I, 1914 to 1918 at hanggang ngayon. Napakaliwanag po yan mga kapatid. So ang tanong, anong nangyari patungkol po dun sa paksa? Ang nangyari po, na-apostasy. At kailan nangyari? World War I at hanggang ngayon. So meron pong pagpapatuloy. Ngayon, ano naman ang apostasy mga kapatid? Ang meaning po ng apostasy, sangayon sa Biblia at Espiritu ng Hula, ay means turning away from, number 1, God's truth, departing from the faith, or rebelling against God's commandments after knowing them. So, ibig sabihin, nakaalam na ng katotohanan, pero ano po, iniwan, ibanundo na, at iba pa. Ngayon, dito tayo sa unang punto. Iniwan nila ng Adventist ang orihinal at dating prinsipyo na hindi sasali sa gera o makilahok sa anumang gawain na may kinalaman sa digmaan o pagpatay ng buhay noong World War I. Meron pong orihinal na prinsipyo ang Adventist na iniwan nila. Ano po yun? Ayan po, 1864 to 1867 Adventist in a time of war, page 85, contrary to the spirit and practice of war ang mga Adventist dati and conscientiously opposed of bearing arms. 1865, meron po silang published na why Seventh-day Adventist cannot engage in war. Dahil meron po yung 8 silang mga pinapublic na mga punto, pero ang isa't dalawa ang binigay natin dito dahil sa sabat at saka sa kautosang huwag kang papatay. 4 hanggang ikatatlo hanggang ika-4 na ebidensya, 1865, we are compelled to decline all participation in the acts of war and bloodshed. Yan po yung original at unang doktrina ng mga Seventh-day Adventists. 1867, bearing arms or engaging in war is a direct violation of the teaching of our Savior, especially for the law of God. Yan po mga kapatid. At yan po endorse ng Spirit of Prophecy na nagkaroon ng American Civil War doon at ang sabi ni Ellen White sa kapanahonan niya na cannot engage in this perplexing war. Bakit? Kasi nga opposed nga po sa prinsipyo na kanilang hinawakan. Anong yung prinsipyo? Bearing arms and engaging in war is a direct violation of the teaching of our Savior. At sa sundalo, hindi sila makaka-obey sa katotohanan. At yan po ay continual violation of conscience. Yan po mga kapatid, sa May 28, 1867, napakalinaw po yan. Resolve po talaga yan sa conference. At ano ba yung bearing arms at engaging in war dito na binabanggit? Yan po ang sub-definition ay yung instrument of war, swords, firearms at iba pa. At yung engaging in war, meron po yung active combat roles or itong medical support, mga doctors, nurses, logistics, yung sa food at ammunition, communication and engineering. Yan po yung mga engaging in war. Yan po sila hindi makikilahok. At anong mangyayari sa time ng mga pioneer kapag merong disobey sa prinsipyong ito? Ito po, March 7, 1865, si Enoch Hayes po na nagpa-enlist sa military service contrary sa principle. Kaya anong nagawa niya? Anong ginawa nila? In-exclude nila ang membership doon sa church nila sa Battle Creek. Yan po, napakalinaw yan mga kapatid. Pero anong nangyari noong World War I? Kasi ang World War I nagsimula po yan sa Germany. Ito po ang nangyari. Unang ebidensya, ito po ay isang letter mula sa circular letter from Secretary European Division na si Guy o si Pastor Guy Dyle. Nang sabi diyan sa August 2, 1914, atin po itong basang transcription.
We should do our military joyfully. Uy, magkaiba na po doon sa original na turo. Doon, transgression. Pero dito, joyfully na maging true soldier na willing silang mamatay. Sino po ang sinabihan dito? Mga membro po ng mga Adventist. Yan po, isa pong pastor din nila sa German Union War Ministry noong August 1914. Meron ding sulat, evidence number 6. Ang transcription nagsasabi na these circumstances during the World War I, we will bear arms on Saturday. Napakadelikado po mga kapatid. Arms on Saturday. Next evidence. Ito po, 3 leader po ito ng European Division na nagsabi, advise all their military members na maging kagaya po ng mga warriors ng mga Sunday Keeper. Yan po ay kaiba na po doon sa tinatawag nating original na prinsipyo nila. Yan po si Conrade, si Snersberg at si Dinarus. Sila po yung mga pastor at presidente ng mga 70 Adventists sa kanilang kapanahunan. Mga kapatid, doon po sa Germany. At ito po, ikawalong ebidensya. Ito po ay The Christian and the War. Hindi po ay, sige lang na, hindi natin ano kung ano yung page yan kasi nasa baba. Nang sabi dyan, partaking in war is not the transgression of the 6th commandment. And secondly, hindi daw din transgression sa Sabbath. Mayroon may pong mga akusasyon nito na itong statement na libro na daw ito, na Christian and the War ay mga reform daw gumawa. Pero kung titingnan nyo po ang author nito, hindi po reform, si Pastor Winzen Joseph po. Siya po yung nagsulat ng tinatawag na Der Christ o Der Krieg. Doon po sa panahon nila. Next, Encyclopedia ng SDA Volume 10, August 4, 1914, that conscripted SDA would bear arms as combatant, would render service on the Sabbath in defense of their country. Napakalinaw po at liwanag po mismo ang kanilang encyclopedia ang nagsabi po patungkol sa history. At dahil sa nangyari po mga kapatid, meron po hindi po lahat ng Adventist ay sumali sa gera at nagpailalim sa desisyon ng mga pastor na ito at mga leader. Kundi meron pong minority na which is na disfellowship sila kahit na sila yung original principles ng kanilang pinaghahawakan ayon po sa isang newspaper noong 15 September 25. Napakalinaw po yan. So baliktad po. Dati, si Enoch Hayes, dahil nagpa-enlist sa war service, na disfellowship. Pero itong mga taong ito, na sumunod lamang sa original na prinsipyo, sila pa yung na-disfellowship. So baliktad po mga kapatid. At abas sa kanila, ayon sa Isaiah 5, versikulo 20, abas sa kanila. Kung sino man yung tumatawag na mabuti sa masama, naging twisted na po ang katotohanan. At ito po, protocol, ito po yung negotiation tungkol po doon sa mga na-disfellowship noong World War I na mga Adventist ministers and leaders din ng local church na nagsasabi din sa kanilang pag-uusap na kahit po si A.G. Daniels nung nalaman nila yung issue doon sa Germany, kasi may marami nagsasabi hindi daw alam ng General Conference. No. Ayon po sa kanilang pag-uusap sa isang stenograph na as soon as the war broke out in Europe, we in America started to study this question in detail. Our position was that everyone personally would have to decide what to do in harmony with his own conviction. Uy, meron pala silang stand na ganito na. At ang sabi nito, we regretted that war had come and we against war. But, against daw sila sa war, but we must however permitted every citizen to follow his own conscience and decide what his position with reference to the government should be. Yan po yung sa protocol 37 to 39. So alam po ng presidente ng General Conference, mga kapatid. Kaya sa assignment po natin pong ibibigay ni Brother Dinmar, papatunayan niya na hindi paglabag o gawaing apostasya sa Kristiyanong kautusan ang pagsali sa gera at pagpatay ng buhay. Ikalawa, hindi mga pastor o mga leader ng SDA ang nagdesisyon na sumali sa gera noong World War I ang mga membro ng SDA doon sa Germany kasi doon nagsimula yung World War I. Assignment niya, dapat patunayan niya. Kasi ano nga yung apostasy?
departing from the truth. Ano yung truth na kanilang hawakan? Bearing arms and engaging in war. Anong tawag niyan? Direct violation sa kautusan o sa turo ng ating Panginoong Jesucristo at sa 10 utos na huwag kang papatay. Dapat baliin niya to, baliin niya na ay brother, iyan, hindi yun mga pastor namin, hindi yun SDA, no? Mga ano yun, mga ibang grupo yun na SDA. Hindi po mga kapatid. Papatunayan niya dapat yan na hindi paglabag, ang pagpatay, ang pagsali sa gera, ang pagkitil ng buhay, hindi paglabag, no? Kaya, napakaliwanag niyan mga kapatid, no? Balikan nga natin ang sabi dito, no? Balikan natin ang sabi dito, na sabi dito, ito. Ang sabi ng kanang mga leader, no? Advise in all their military members in all the land under the pressing circumstances and need of the fatherland to do those their duties to require of them as citizens according to the scriptures, and earnestly to do on Saturday as other warriors to do on Sunday. So maging kagaya daw sila ng mga mandirigmang, mga Domingista na talagang sasali sa gira at makikipagpatayan. Mga kapatid, papatunayan niya dapat yan, no? Bibigyan natin siya ng 2 assignment, Magigiba niya lang ang unang punto nito sa ating presentation kung sasabihin niya at papatunayan niya na hindi apostasya. Kasi kahit gaano man karami nagbabasa yung spirit of prophecy of testimonies, pero pagdating sa actual talaga mga kapatid, merong gera, merong patayan, merong pagsali sa gera na nangyayari, ay assignment na po yan ni Brother Dinmar. At sasabihin niya, si Conraday ay hindi yun pastor, hindi yun SDA. Napakadelikado yun. Pastor mismo, leader ng iglesia, at hindi lang siya, marami pang iba, pati yung General Conference sila, nagsabi na rin na binibigyan nila ng absolute liberty mga kapatid. Yung mga membro nila, ikaw kung gusto mong sumali sa gira, sige sali ka. Pero hindi po ganyan yung original na prinsipyo ng SDA. Yan po. Ano yung original na prinsipyo ng SDA? Balikan natin Yan May 28, 1865, Review and Herald. Anong sabi dyan? Resolve that it is the judgment of this conference that the bearing of arms or engaging in war is a direct violation of the teaching of our Savior and of the Spirit and the letter of the law of God. So pag sinabing violation, ibig sabihin may pananagutan talaga. Original po yan hindi po yan gawa-gawa na dokumento. Marami pa po tayong dokumento mga kapatid, pero kaunti na lang yung ating time. So dito lang po nagtatapos at handa na po ang inyong permatibo na tatanggap ng mga katanungan ayon sa aking unang napresenta. Maraming salamat Mr. Moderator, pagpalain tayong lahat. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative mga kapatid. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. 7 minutes, Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Okay. Your time start now. Okay, first question. According sa ating proposition, ang Seventh-day Adventist General Conference ay na-apostasize o na-apostasy. So, maliwanag ba sa iyo na ito yung tema natin? Yes or no? Yes, maliwanag sapagkat marami pong mga involved na leader ng General Conference ang patungkol po sa issue ng war. Na hindi lang General Conference din, kundi pati doon sa German kasi doon naman nagsimula yung gera. Sumali sila sa gera at joyfully talaga na sumali sa gera, which is violation sa original na prinsipyo. Yan po'y considerable apostasy. Next question. Okay. Next question. Since ang ating topic, ang Seventh-day Adventist General Conference ay na-apostasize mula noong panahon ni Conradi hanggang sa panahon ngayon, ayon dun sa proposition o tema, ang tanong ko sa iyo, saan nating mababasa sa mga sulat ni Ginang Ellen White verbatim mababasa at nakasulat
na ang General Conference of the Seventh-day Adventists na apostatize? Okay, maraming salamat. Saan? 10 seconds, mga kapatid. Unang-una, World War I, 1914 to 1918, 1950 namatay si Ellen White, hindi na po siya nakapagsulat. Pero alam niya at merong hula na meron talagang apostasy. Pero sige lang, Brother Denmar, hindi naman Okay, bangkay o sana namatay si Ellen White. sa madaling salita, walang verbatim na nakasulat sa mga sulat ni Ellen White na ang Seventh-day Adventist General Conference ay na-apostasy. Tama ba o mali? Okay, mali. Meron pong mababasa. Pero sige lang, mamaya ilalatag po natin yan. Antayan mo lang kapatid. Meron pong mababasa. Antayin lang natin ng konti, okay? Okay, next question. Kung meron at kung meron talaga, maaari mo bang ipakita sa amin saang libro at pahina yung sinasabi mo Okay. na may mababasa verbatim, letra por letra, na natalikod ang SDA General Conference? Saan? Okay, maraming salamat. Mamaya nga, bibigyan natin libro. Objection, Mr. Moderator. Objection, time stop muna. Brother Mr. Denmar. Moderator. Ayon objection sa din. ating rules, pag may hinihingi specifically, lalo na kung libro, ibigay ang title, ang page, yun ho ang ating rule dito sa debating ito na kanyang sinang-ayunan kanina, Mr. Moderator. Okay, meron ba counter objection doon? Okay, Nanghihingi daw point siya of ng order, title Mr. ng... Moderator. Yes, bro. Okay, point of order. Magtanong lang po siya ayon sa aking nilatag. Sinagot ko lang yung kanyang tanong kanina. Sabi ko, mamaya sa presentation ko, madadaanan din namin yan, Mr. Okay, Moderator. So ganito mga kapatid. Sinagot ko na yan. Okay, judgment ko dito mga kapatid, tama si Denmar kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Naghahanap siya ng saan book. However, ang counter objection dito, nare-recognize din ng moderator. Sabi niya, hindi pa daw niya nilatag yung mga ganyan. Automatic next question yan, bro Denmar, pag ganyan. Okay. Ayon sa ating tema, patutunayan mo na ang Seventh-day Adventist General Conference na apostatize. Kaya, ayon sa tema at proposisyon, hindi nalalayo sa topic, anong libro at page ng sulat ni Ellen White mababasa verbatim at nakasulat yung proposisyon at tema mo na pinatutunayan mo ngayong gabi? Okay, maraming salamat sa iyong katanungan. Unang-una, hindi categorical. Sasagutin natin mamaya based po Objection? sa mababasa. Objection? Mr. Moderator, objection. Time stop muna. Objection muna Objection, sa Mr. Moderator. kay Denmar, tapos may counter objection naman sa kabila. Ang rules natin, since at tanong ko po ay nasa proposisyon o nasa tema na pinatutunayan ng afirmatibo, marapat lamang na ibigay ng afirmatibo yung libro at Okay, pahina na pinagbabasihan niya dito. Okay, so ang tanong dito, yung libro daw at pahina. Brother Negative, Point of affirmative, order, meron ka Mr. ba Moderator? counter objection? Proceed. Yes, Mr. Moderator, unang-una, hindi pa ako naglatag ng libro kundi mga historical evidence pa. Doon lamang siya magtatanong sa ating inilatag kasi nasa ano natin yan, nasa rules natin yan. Magtanong lamang ayon sa nailatag ng first presenter. Okay, so ganito. Kaya- Okay, magja-judge na ako mga kapatid. So objection ni Denmar, tama again na merong book nga na hinahanap, dapat yun yung sagutin. However, ginagamit lagi Brother Denmar dito ng affirmative na hindi pa daw niya nilatag yung mga ganyan. Automatic next question yan sa ayon sa ating rule. Okay, uulitin Irish, ko ulit yung tanong. Ayon sa tema at proposisyon na pinatutunayan mo na ang Seventh-day Adventist General Conference ay na-apostatize. Sa panahon ba ni Ellen White, may sinulat ba siyang salitang ganon, verbatim, mababasa at nakasulat? Meron o wala? Okay, 10 seconds. Merong maiintindihan at naiintindihan.
Mamaya ilalatag natin yan. Doon ka muna sa mga issue at mga dokumento, hanggang 10 dokumento yun at ebidensya. Next Doon ka magtanong, kapatid, kasi yun yung unang ilatag ko. yung tanong. Uulitin ko na naman yung tanong. Ayon sa tema at proposition mo na ang Seventh-day Adventist ay na-apostatize. Okay. May mababasa ba tayo? Sinabi ni Ellen White na ang Seventh-day Adventist hindi maa-apostatize. Meron ba o wala? Okay, maraming salamat. Unang-una, 10 seconds. Kinakailangan natin na magandang pangunawa niyan. Kasi nga, napakaraming ebidensya. Lumabag nga sila sa kautusan ng Diyos. Bakit? Yung pagpatay ba, hindi ba yun apostasy? Yung pagsali sa gera, hindi ba yun apostasy? Yung mga pastor mong Next question. nag-desisyon? 10 seconds. Last 1 minute. Next question. Okay, next question. Okay. Eto tanong ko, no? Punta tayo dito sa circular letter. Ang sabi mo kasi, na-dispellow sila. Ang tanong, ayon dito sa website ninyo, ano ang dahilan bakit na-dispellow itong mga tinutukoy mong mga tao? Ayon sa website ninyo, sdarm.org. Ano dahilan? Okay. Ang sagot, ang tanong mo, unang-una, hindi namin yan article, kundi kinote lang namin yan na galing sa SDA. Na ang sinabi dyan, unchristian conduct daw, kasi hindi nagpasakop sa resolution doon sa pagsali at pagpatay. Hindi naman talaga kami magpapasakop kasi nga apostasy yan na desisyon ng mga pastor nyo, ng mga leader nyo doon sa Germany hanggang naging... So inaamin mo, yung mga taong ito na binabanggit mo, dahil sa katigasan ng ulo o unchristian conduct ayon sa website ninyo. Inaamin. 7 minutes Ayan! Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Director, sasagutin ko po. Hindi na. Running time yan. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating 7 minutes na pagtatanong. So, dako tayo mga kapatid sa ating first presentation ng negative. Brother Denmar Santiago ng SDA. Your time start now, bro. Alam niyo kung bakit hindi ko pinapakilamanan yung issue niya sa Gira, no? Kasi ang topic niya, no, ang General Conference ay na-apostatize. Hindi naman kasi topic dito yung Gira, kung inalaw ba ng Seventh-day Adventist o hindi. Ang topic na apostatize. Ang ginagawa niya is moving the goalpost fallacy. Moving the goalpost fallacy. Bakit iniiba niya yung topic niya? Ikaw mismo gumawa ng topic, ayaw mong panindiganan. Uy! Okay, punta tayo dito sa ating presentation, no? Hindi niya talaga masagot eh. Kasi mga kapatid, no? Baka sumagot siya, mabibigo na siya sa debate ito. Pag sinagot niya yung ating tanong, saan mababasa? Kasi wala siya mababasa. Kahit paputol ko pa leg ko, wala siya mababasa. Ito mga kapatid. Ano ba ang apostasy? Ayon kay Ellen White, ano ba ang apostasy? Ayon sa Spirit of Prophecy, ang sabi dito sa Letters and Manuscript, Volume 20, no, 1905 or Manuscript 129, 1905 paragraph 6. Sabi dito, we cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. No? Ano daw para kay Ellen White yung apostasy? No? Yung apostasy, yung pumasok sa new organization. Ayun naman pala ang apostasy para kay Ellen White eh. Yung pumasok sa new organization. No? O ngayon, ang tanong, sino ba'y pumasok sa new organization? Sino ba'y pumasok sa new organization? Kami ba o sila? Sige, ito, patunayan natin ha. Sino ho ang pumasok sa new organization? Ito sabi, no?
SDA objections answered. Page 29. Ito yung libro ng SDARM. No? Libro ito ng SDARM, no? Sabi dito, the SDA reform movement was officially established and proclaimed as a worldwide organization in 1925. And that time, the principles of faith and the church order drawn up. From that time onwards, the SDARM existed as a separated worldwide movement. Hiwalay, anya sa Seventh-day Adventist, ha? Hiwalay, separated. Therefore, at the time of Sister White's death, the Reform movement as such did not exist. Ito yung hindi niya maamin last debate. Wala pa kasing SDARM. Kaya nga tinatanong ko siya last debate eh. May SDARM na ba sa panahon ni Ellen White? Abay laging laging 10 seconds laging tawag sa moderator, no? Bakit? Kasi hindi niya maamin ito, publikasyon nila, no? Sabi niya, she could have died in the church which did not exist. Oh? Kaya sino yung nasa new organization? Nasa new organization ay ang Seventh-day Adventist Reform Movement. Sino po ang nasa apostasy? Eh di sila. Wala nang ibang latag dito, yun lang. No? Yun lang na latag kasi usapin, sino ang apostatize? Ang Seventh-day Adventist General Conference o itong SDARM? Maliwanag. Sino ang nag-apostatize? No? We cannot step off the foundation that God has established. No? Ang pag-enter into a new organization, that means what? Apostasy. Sino ho ba ang pumasok sa new organization? Aba, sila. Oo, sila. Kaya, yung mga pinagsasabi niya, naku po, hindi ko sasagutin yan. Bakit? Kasi hindi yan ang topic eh. No? Ito pa. Seventh-day Adventist objection answered, page 113. Kita po ninyo ito. We know that the church could not avoid the rising of the apostate movement. Sino daw yung apostate movement? The spirit of prophecy says that after 1844 occurred, division and confusions in the rank of the Adventists. Ito yung mga humiwalay, yung division. No? Division. At sabi dito, the spirit of indifference and of self-sent messengers. Ayan, katulad ni nung kaibigan nating si Yanjay, no? Messenger siya, no? Existed then just as they exist today. Ayan, kasama yung ating kausap, no? Pasok talaga. Remember that all aforementioned fragments are offshoots of the Seventh-day Adventist Church, not of the Reform movement. Sino daw yung apostate movements? Yung fragments of Seventh-day Adventist Church. Sa Tagalog, sa Tagalog niyan, basahin natin sa Tagalog, tandaan na ang lahat na nabanggit na mga fragment ay mga anak ng Seventh-day Adventist Church. Sino ba humiwalay? Sila. Sila. Ito nga sabi nila ayan Ano ang dahilan bakit napahiwalay ang mga ito? Sabi dito sa German newsletter na kanina niya binabanggit, sdarm.org, the origin of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Nandito sa kanilang website, ano sabi? At the beginning of the war, our organization was split into two parties. Yung two parties, bakit? Nauna yung IMS, Remember, lagi nauna si Eugene Kabuyaw sa'yo. 1919 ang IMS. No, kaya kung may tunay na reform, ay yung IMS yun, hindi kayo. Ngayon, sabi dito, therefore had to be dispelled because of their unchristian conduct. Mga matigas ang ulo. Kaya natiwalag kasi matigas ang ulo. Matigas ang ulo bakit matigas ang ulo? Ito, si L.R. Conradi, mga kaibigan, si L.R. Conradi,
ay isang masigasig na manggagawa yan sa Germany, no? Ibig sabihin, isa siyang Bible worker at that time, no? At itong ating timeline ni Conradi ay makikita natin sa offshoot scrapbook, no? LR Conradi WM 498, no? Yan. So, sinubukan niyang palitan yung mga aklat ng SOP at isinasali niyo sa German, no? So, si Conradi, siya yung presidente ng European Division na nagpasya noong World War I na payagan ng mga kapatid na sumabak sa giyera, no? Ayan. So, tiniwalag niya yung mga Adventist na tumanggi makisangkot sa digmaan at tumawak ng armas, no? Ginawa niya ito palibhasa, siya ang presidente ng European Division, kaya gumawa siya ng sarili niyang kapasyahan sa panahon ng World War I na pwede nang sumali sa gera mga kaanib ng Seventh-day Adventist, no? Ayan. So sino lang ang gumawa? Siya lang. Oh. So hindi sumang-ayon ang ibang pinuno ng Europa. So yung pagtiwalag ay sa kanya naganap sa Germany. So hindi ito pinahintulutan ng General Conference. Kaya nung Konseho ng Taglagas ay ginanap noong 1915 sa Loma Linda. No, ito po yung tunay na kwento, no, hindi yung kwento ni Ian J. Iniharap niya yung kanyang idea sa pagdadala ng mga armas sa Konseho ng Taglagas. At siya rin ay tuwirang sumalungat nang bumalik si Conradi sa Germany sa division headquarters. Inilathala niya na opisyal, no, kung saan ay nakasada di umano'y suportado ng Paul Council ang kanyang posisyon. Abay, may pagkasinungaling, ano. Kaya dito, dahil may sinusunod na proseso ang church, dinala siya sa due process, ipinatawag siya at pinagpaliwanag at binigyan ng pagkakataon. Pero sumalungat pa rin siya. At hindi nagtagal, no? Hindi nagtagal ay nagkaroon ng problema, siya ay naging diktador na sa mga kapatid, no? Doon sa Germany, no? Ngayon, ang mga kapatiran na ito, mga kapatid, na lumabas mula doon sa pamumuno ni LR Conradi ay unang tinawag na German Advent Reform Movement. No? So ayan. So ayan ho, no? So ayan ho, ang tunay na kwento talaga niyan. Hindi yung sinasabi ni Ian Palar, no? Ayan. So ngayon, wala tayo dyan. Tapos yung kwento niya kasi hindi naman pinayagan ng General Conference yan eh. Wala namang kaalam-alam ang General Conference niya sa pinagsasabi ni Ian, no? Sasabihin niya, natalikod daw. Wala nga kaalam-alam General Conference eh. Ngayon, tignan niyo po itong ginamit niya kanina. Ito isasampal sa kanya bigla, no? Sabi dito sa encyclopedia ng adventist.org, no, Assets PDF article 9 HBV, no, PDF. Sabi diyan, Schubert wrote a letter to the Department of War in Berlin which caused considerable conflict, pointing out the German Adventists would bear arms and fight. Sino ba to? Sino ba itong Schubert na to? Si Schubert, President of the Central European Union Conference. Hindi General Conference. Ano ka ba naman? No? European Union Conference lang, hindi General Conference. No? Walang sulat, walang circular na nanggaling sa General Conference sa Loma Linda na pwede na makipaggira ang Adventist. Kaya ako pa bibigyan mo ng assignment, ikaw bibigyan ko ng assignment. Maglabas ka ng ebidensya na ang General Conference nagsabi na pwede nang makipaggira ang Adventist. Yan. Ngayon, balik tayo sa topic. Kasi sinagot lang natin yung kanyang akusasyon. Bibigyan natin siya ng ikalawang assignment. No? Eto, ng ikalawang assignment. Ang kanyang ikalawang assignment, mga kapatid, patutunayan ng afirmatibo. No? Patutunayan ng afirmatibo na sinabi ni Ellen White na natalikod ang church. Tayo ba, may patunay ba tayong hindi matatalikod ang church? Meron. May 23, 1915.
White Estate, anak ito ni si Sister White, no? This is a letter to Lida Scott, no? W.C. White correspondence file, GTCT 6.8 or paragraph 6 page 8, no? Sabi dito, I told her, Lida Scott, no, how mother regarded the experience of the remnant church and of her positive teaching that God would not permit that this denomination o itong Seventh-day Adventist, no, to so fully apostatize that there would be coming out of another church. Ayon pala sa propeta, no, hindi papayagan ng Diyos na ang Seventh-day Adventist, no, ay ma-apostatize. Bakit sinasabi ni Ian Palar na na-apostatize? Wala siyang mabasa. Kanina hinahanapan ko siya, wala siyang mabasa. Kasi kung tutusin, pride niya na lang yun na hindi aminin na wala talaga. Wala eh. Kaya ang assignment niya dalawa na. Yung ikalawang assignment niya, patunayan niya ngayon na may sulat si Ellen White nung sinabubuhay na ang Seventh-day Adventist naging apostasy or naging apostate. Kung wala siyang mabasa na ang Seventh-day Adventist galing kay Ellen White sa kanyang sulat, no, from 1863 hanggang 1915, pag wala siyang nabasa ni isang salita na ang Seventh-day Adventist General Conference na talikod, talo siya sa debating ito. Talo siya sa debating ito. Kasi yun ang paksa eh. Patutunayan niya na ang Seventh-day Adventist General Conference mula noong 1914 hanggang ngayon natalikod. 1914 saklaw. 1914, 1915, saklaw yon ng panahon ni Ellen White. Sabihin niya ngayon. Hindi mamaya. Ngayon. Kasi kung mamaya pa, baka hindi na siya matanong. Kasi ang babasahin yan, no? Sabi niya, may mauunawaan daw. Sino ngayon yung arbiter para magsabi? Sino yung arbiter para magsabi na tama yung pagkaunawa mo? Ang gusto ko mabasa, verbatim, word per word, mababasa, nakasulat sa sulat ni Ellen White yung proposition mo. Kung wala ka mabasa, talo ka dito. No? Kaya, actually, gumawa pa ako ng PowerPoint, no? 50 plus PowerPoint yan. Hindi ko na magamit yung iba. Kasi, Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Your time start now, bro. Okay, unang tanong, Brother Dinmar. Okay. Unang tanong. Binanggit mo at ginamit mo yung isa sa mga testimony na ina-publish noong 1905 na we cannot enter now into any new organization. Tanong, sa ISDARM ba o hindi yun nakabase? Sagot. Ayon sa context. Okay, 10 seconds, no? Sabi nga ng inyong publication, wala pang nag-exist na SDARP sa panahon ni Ellen White. So, wag mo imagine na kayo sinusulatan doon. Okay? Okay. Next question. Sa makatuwid, ginamit mo yung testimony na yon na hindi naman pala pumapatungkol sa SDARP organization sapagkat hindi pa existed noong 1905. Tama ba o mali? Mali. Sino nagsabi sa'yo? Kasi ayon sa inyong publication, kayo ay na-establish 1925 new organization. Okay. Next question. Binanggit mo na hindi alam or walang kinalaman ang General Conference. Sang-ayon ka ba? Ayon doon sa negotiation o protocol page 37 to 39 na aking inilatag na alam ng presidente ang nangyari doon sa World War I at patungkol sa resolution. Sang-ayon ka ba? Oo o hindi? Kategorikal. 10 seconds. Hindi porke alam,
Hindi porke alam, pinayagan niya na. Oh. Hindi porke alam, pinayagan niya na. Oh, magbasa Next ka, ano question. pinayagan? Next question. Ang pagpatay ba at ang pagsali sa gera o pagkitil ng buhay kagaya ng mga pastor mo at mga resolution letter nila, apostasy ba na gawain? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Objection muna. May counter objection. Okay. Proceed. Objection, Mr. Moderator. Meron po tayong rules. Huwag niyan tanungin yung hindi ko pa inilalatag, Mr. Moderator. Okay, so Point of order, Mr. Moderator. sa kabilang panig, sige. Ang sabi doon sa rules, ang unang speaker, which is ako yung affirmative, at ang second speaker at latag, itatanong na. Kaya ang tanong ko po maliwanag at ayon din sa paksa, Mr. Moderator, na nailatag ko at mga ebidensya. Okay, so sa Ulitin kong tanong. Okay, so ganito bro, magja-judge muna ako. Sa ating rules mga kapatid, this is about doon sa first presentation bro ha. Either this is negative or affirmative. So ayon sa ating negative, hindi pa daw niya nilatag yung ganyan. Automatic next question yan. Proceed bro. Okay, sige. Next question. Ito bang si Pastor L.R. Conradi at si Pastor Snoopert, Adventist ba ito sila na leader at mga pastor? Yes or no? Yes, sa European Okay. Division. Thank Wait you. lang, may sagot pa ako eh. May sagot pa ako. Sa European Division at saka sa European Conference, hindi sa General Conference. No, ang hinihingi ko sa iyo, no, ay utos direkta galing sa General Conference, hindi sa European Conference. Oh. Okay, next question. Next question. Sang-ayon ka ba na gawaing apostasy ang pagpatay at pagkitil ng buhay at pagsali sa gera? Sang-ayon sa unang prinsipyo ng Adventista? Yes or no? Okay, objection ulit, Mr. Moderator. Oh. Can proceed. Oo. Out of topic dahil ang aming usapin, apostasy. Okay. Hindi yung pagpatay, Mr. Okay, so Moderator. out of topic daw to. Okay, Counter pwede. objection, meron ba? Counter objection, Mr. Moderator. Proceed. As a affirmative, sa akin po yung reasons and evidence bilang affirmative sa paksang ito. Kaya bilang negative, kinakailangan niyang sagutin kung ano man yung mga inilatag ko na affirmatibo at matibay na ebidensya. Ako yung affirmatibo nito, Brother Denmar. Hindi ikaw. Okay, so ganito mga kapatid. Again, gusto kong tanungin muna yung ating affirmative kung ano yung Ang lang connection yung tanong niya sa ating topic before ako mag-judge. Nawala yung audio mo, bro. Nawala yung audio mo. Okay, Mr. Moderator. Ito po ay may kinalaman doon po sa aking presentasyon at bilang affirmatibo sapagkat kinuha po natin ang definasyon ng isang apostasyang salita na yun po ay pag-abandona sa prinsipyo. Kaya pasok po, Mr. Moderator, Okay. ang ating paksa at mga katanungan at Okay, ebidensya. so tinatanggap ko yan as a valid question. Ganito, paulit ng tanong tapos tingnan natin kung paano sagutin. Bro, ayan. Okay. Brother Denmar, uulitin ko ang tanong. Categorical question, yes or no. Sang-ayon ka ba na ang pagpatay ng buhay at pagpahintulot na sumali sa gera ay isang gawaing apostasy? Isang gawaing apostasy. Yes or no? Yes or no? 10 seconds. Proceed, 10 seconds. Ayon kay Ellen White, ang apostasy, pagpasok sa new organization, Okay. katulad ng ginawa mo. Okay. Oh, SDAR. Wait lang. Next question. Next question. Ang sabi mo, Last 1 pagpasok minute. ng new organization. Uulitin ko ang tanong. Ang tanong, pagpatay, yes or no, gawain ba na apostasy ang pagsali din sa gera? Okay, 10 seconds. 10 seconds, proceed. Ang apostasy ay yung pagpasok sa new organization katulad ng separate organization 1925 na SDARM Next na question. ginawa mo 10 at seconds. ng iyong mga kasama. Okay, 10 seconds. Sang-ayon ka ba
base sa aking mga nilatag na mga ebidensya na 16 countries, yung European Division na mga Adventist sumali sa gera. Yes or no? Yes or no? Of course, no. Hindi ako sasangayon sa'yo kasi kung Eh. sumangayon ako, tapos na ang debate. Ang patunayan mo, Time na. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. Dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Mauna dito si Brother Ian J. Proceed ka bro sa rebuttal. Mr. Moderator, mag-share screen ako ulit. Magsabi lang ako, Mr. Moderator, kung magsisimula na. Kung ano, iyan ko muna to. Okay, thank you, Mr. Moderator. Okay. Nakita po ba, Mr. Moderator? Okay, thank you so much. Yan po mga kapatid, dalawang assignment natin. Binigay kanina. Abay, umiwas. Napunta doon sa IMS na meron namang paglilinaw. Hindi issue dito kung sino yung nauna sa IMS SDARM. Ikalawa, ginamit niya yung 1909 na presentation o testimonies ni Ellen White na new organization. Wala pa namang SDARM doon. Yun pong organization doon ay hindi po patungkol sa SDARM kundi kang Dr. Harvey Kellogg. Yan po ang nasa tinatawag natin tunay na context niyan. Pero yung assignment natin, hindi niya talaga sinagot. Paiwas no? Paiwas. Naalala nyo, tinanong natin, ang pagpatay at pagsali sa gira ay gawaing apostasy. Ayaw niya, takot maipit, at saka meron naman mga dokumento. At ang sabi niya, hindi daw ma-apostasy. Hindi daw ma-apostasy yung Seventh-day Adventist. Mali po, wala pong once church, always a church. Conditional lahat ang Panginoon. Yan po, meron po tayong libro kay Robert Oslon. Na ang sabi dyan, we must not become smug and self-confident as God's promises are conditional. Kaya binanggit po dyan ang upward look. When a church proves unfaithful to the work of the Lord, whatever their position may be, however high and sacred their calling, the Lord can no longer work with them. Conditional po yan, Brother Dinmar. Kaya titingnan po natin doon, kahit isang barko pa yung mga passages mo na ilalagay dyan at ilalatag, basta't merong ebidensya at katotohanan na sumali talaga sa gera at pumatay ng tao at mga inosenteng kawawa, mga pastor mo pa naman yun. Brother Dinmar, ito pa, mga kapatid, no? Ang ikalawang punto nating itatayo ulit, nagkaroon ng bagong prinsipyo. Inibando na nila yung dating prinsipyo na bearing arms and engaging in war is direct violation of the teaching of our Savior. Nagkaroon sila ng bagong prinsipyo na pinayagan na nilang makilahok sa digmaan ayon sa konstitusyon ng kanyang bansa ang isang membro at ayon sa kanyang konsensya. Ito po mga kapatid, ito yung original talagang prinsipyo. Kaya nga hindi siya nagtatanong ito Takot kasi sa engaging in war and bearing in arms. No? Ito March 6, 1924. Ito po ang sabi dito. No? We grant to each of our church members absolute liberty to serve their country at all times and in all places in accord to dictates of their personal conscious conviction. Meron ng absolute liberty. Kaya meron pong kinalaman, mga kapatid. Mahirap naman, alam pala ng presidenteng nangyayari. Pero ang sabi nila dito, no, meron silang everyone have to decide ayon sa kanyang conviction. Hindi naman po yan ganyan yung nasa Spirit of Prophecy ng Volume 1. Kaya sabi dito, Brother Dinmar, makinig ka, isang newspaper pahayagan, 1917, Adventists are ready to help in war. Kaya sabi ko, kahit isang barko pa yan ng mga passages, wala pa rin yan, maraming pahayagan. Kaya original, ito yung original. Bearing arms and engaging in war is direct violation. Pero ito yung naging pagkapustasin absolute liberty. Mga kapatid, magkaiba na po, abandon na po ang kondisyon ayon sa konteksto ng isang apostasy. Ito pa, Signs of the Times, 1972, Brother Dinmar, tingnan mo po. Would a member o would a Seventh-day Adventist, yung membership po, lose his member if he become a regular soldier? Ang sabi nila, hindi raw. Kasi nga daw, non-combatancy naman daw yung church.
Pero yung individual ay okay lang, sila na ang bahala. Pero yan po ay consensus cooperation, not objection na po mga kapatid. Tingnan nyo po ang pagkakaiba. Ito, tingnan nyo pong pagkakaiba ha. Ito, dito tayo. O, si Enoch Hayes na exclude sa church dahil nagpa-enlist sa war service. Na-exclude po, natanggal po. Kasi hawak nila yung original na prinsipyo. Pero yung dito na sa Signs of the Times ay hindi na po matatanggal. Uy, tandaan natin na bearing arms and engaging in war. Direct violation kaya Brother Dinmar. Napakaliwanag po niyan. Na meron dito pa, ginamit niya yung tinatawag nating unchristian conduct, hindi niya po binasa yung nasa itaas. Mamaya, babasahin siguro natin yan kung may time pa, na may nabanggit doon na about resolution ng war. Napakaliwanag po yan mga kapatid. Ito pa, ito. Tingnan mo yung sa General Conference nila ha. Ito, Brother Denmar, makinig ka oh. Now, dito tayo sa another newspaper, May 5, 1950, Evening Star. O anong sabi dyan? Adventist Organized Defense in Next War. Kailan ang war? Seventh-day Adventists today began organizing civilian defense and disaster relief in preparation for World War III. Kaya advance kayong mga Adventist, meron ng World War III sa inyo. Kaya nga, pasok na pasok sa tema eh. Kailan na-apostasy? Beginning ng World War I. Kasi doon nagkaroon ng changes ang kanilang original na prinsipyo. At yung mga fellowship, yun yung nagpapatuloy sa original na prinsipyong wag at hindi sasali sa gera, bearing arms or engaging in war. Pero sila ay okay na. O, ang sabi pa dito, mga kapatid, the domination yesterday voted to organize all its churches. Oy, nakasali na pong churches. Schools and medical institution in this country, which is doon po sa isang bansa, na into a nationwide defense program immediately. Oy, nakisali na po, Brother Dinmar. At anong sabi doon sa original? Bearing arms and engaging in war is direct violation of the teaching of our Savior and the spirit of the letter of God. Napakalayo na po, mga kapatid, sa original na turo prinsipyo. Wala bang pagtalikod dyan na nangyari? Ay, meron po. Ngayon, ano ba ang talagang ibig sabihin ng about war? Ito po sa kanilang Liberty, War and Peace, page 4. Ang sabi dyan, Brother Dinmar, the earliest Christian responded to such admonition not serving in Roman military. So, ang mga Christian po dati noong unang siglo ay nag-refuse po sa pagiging sundalo. 170 AD lang yan nagsimula yung pagkakaroon ng Christian serve in all ranks of military. Kaya wala pong pinagkaiba mga kapatid doon sa sinasabi dito na just war theology has persisted as the dominant in viewing in Roman Catholicism and most Protestant groups. Yan po. Kaya sabi dito sa kanilang pastor, ayaw niyang aminin na apostasya ba? Ayaw niyang aminin. Pero sabi dito, and earnestly to do on Saturday, anong gagawin? Military service. As other warriors do on Sunday. Kagaya nga ng mga Protestant at Catholicism na meron pong sasali sa digmaan. Napakaliwanag din yan. At sabi pa nga dito, ito, isang newspaper na naman, Tuesday, June 11, 1950, Evening Star, Washington, D.C., San Francisco, July 11, the Quadrennial World Conference of the Seventh-day Adventist Church today set up a machinery training as a young man for non-combatancy war duty. Meron po silang tinatawag na War Service Commission. Kahit sabihin man nilang non-combatant, pero ang sabi dito, mga kapatid, nasa kanyang konsensya na yung pag bitbit ng armas. Hindi naman yun yung prinsipyo Napakaliwanag po ng prinsipyo, Kaya, Brother Dinmar, kahit patay na po si Ellen White at kahit hindi man namatay sa isang organisasyon, hindi naman prinsipyo na dahil nandun yung kanyang bangkay
ayun na yung totoo at hindi apostasy. Kaya nga mayroong proposisyon at hanggang ngayon. Kaya mamaya, baka mailatag pa natin dito kung meron pang oras, yung passages na nagsasabi at maiintindihan at nauunawaan kasi ongoing nga tingnan mo yung pagkakaiba ng prinsipyo ngayon at noon. Napaka kakaiba nga, kapatid. Kaya hindi niya sinagot kanina yung mga tanong natin patungkol sa pagpatay at pagsali sa gera. Gawain bang apostasy? Yes or no? O di kaya yung ating assignment na binigay sa kanya na dalawa. Ito. Kaya sabi niya, hindi daw niya sasagutin. Bakit niya sasagutin? Kasi nga, mahirap na talaga. Kung sasang-ayon na niya, pero ang mga dokumento, sang-ayon talaga. Na apostasy talaga, Brother Denmar. Patunayan mo muna talaga na hindi gaway apostasy ang pagsali sa gera at pagpatay. Next question. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa pagtatanong ng ating negative. Brother Denmar ng SDA, your time start now. Okay, sisingilin kita dun sa sinasabi mo kanina. Ang sabi mo kanina, no, may mababasa tayo sa sulat ni Ellen White nung siya'y nabubuhay pa. Letra por letra at verbatim na mababasa at nakasulat, no? Na ang Seventh-day Adventist General Conference ay naapostasya. Ayon sa tema at proposisyong pinatutunayan mo, meron ba o wala talaga o magti-10 seconds ka para magsinungaling? Objection, Mr. Moderator. Okay. Ang kanyang sinabi, Mr. Moderator, pag nag-10 seconds ako, nagsisinungaling daw. Which is, hindi at wala naman yan sa rules. Na kinakailangan pang lagyan ng nagsisinungaling. Okay, Counter? objection dito yung karugtong nung pagpipilian niya na 10 seconds nagsisinungaling. Counter, Denmar, Mr. Moderator. proceed. Counter objection. Ang obligasyon po ng afirmatibo ay sumagot sa categorical question na ibinibigay sa kanya ng negatibo. Kaya pakisagot o yung tanong, yes Okay. or no, o magte-10 seconds siya para magsinungaling. Okay, so dito judgment natin mga kapatid, may tatlong pagpipilian si Brother Denmar dito, yung yes or no or 10 seconds. Ngayon mga kapatid, hindi yan kasama doon sa rules ko na 10 seconds nagsisinungaling, Brother Ian J. ha. However, kasama yun sa pagpipilian na ginagawa ni Brother Denmar. So, tinatanggap pa din yan ng moderator as a valid question sa pagpipilian. Pero hindi yan kasama doon sa rules na 10 seconds. So, Brother Ian J, pipili ka ba sa tatlo or magti-10 seconds ka? Okay, 10 seconds, Mr. Moderator. 10 seconds. 10 seconds. Hindi po yan pagsisinungaling, Brother Denmar. Yan po yung totoo. Mamaya po, mailatag natin yan na merong sinabi doon, we are endangering to becoming a sister of Babylon. Next question. Ongoing nga po Kaya nga po, merong hanggang ngayon. Next question. Okay. Binanggit mo yung Babylon. Okay, eto. Binanggit mo yung Babylon, ha? Sige, eto. Tanong ko sa'yo. Tanong. May sinulat ba si Ellen White? May sinulat ba si Ellen White na ang Seventh-day Adventist Church Babylon na? Meron o wala? Okay, sagot. Meron at wala. Applicable po yan sa lahat ng iglesia. Ang sabi doon, we are Objection. endangering. Mr. Objection. Moderator, Objection, wait lang. sumasagot ako. Wait lang. Unahin natin ang objection. Bro, Objection, Denmar, Mr. Moderator. objection ba? Ang sagot, Mr. Moderator, sa categorical must be answered categorically dahil yung sagot niyang meron at wala, ayan ay lumalabag sa policy of non-contradiction. Okay, Mr. counter Moderator, objection, point of meron ba? order. Proceed lang. Okay, Mr. Moderator, unang-una ang atin pong rules, yes or no ang categorical question. Ang kanyang sinabi, meron o wala at saan. Kaya sumagot po ako. Kaya Brother Denmar, istipot ka lang muna dyan. Okay, so ganito, judgment ng moderator. Again, doon sa pagpipilian, bro, categorical may pwede siya sa yes or no or meron or wala. Pero dito, bro, sumagot ka naman na meron at wala. At tinatanggap yan ng moderator as a valid answer, Brother Denmar. Okay. So, dalawa yung sagot niya doon.
Proceed lang sa 20 seconds kahit tama yan or mali. Proceed pa din. Brother Okay. Ian J. Proceed, bro. Okay, meron at wala, Mr. Tinatawag nating Denmark. Kaya nga ang sabi doon sa isang passages, we are endangering. Saan ba yung naka-apply yung we are? Di ba sa Adventist? We are endangering to becoming a sister of Babylon. At meron din sa ibang passages, kaya nga po, doon tayo sa mga nilinatag ko. Okay, next. Okay, next question. Next question. Okay. Uulitin ko yung tanong. Saang libro at pahina sinasabi ni Ellen White na ang Seventh-day Adventist Babylon? Okay. Saan at anong libro ng Seventh-day Adventist Babylon? 10 seconds. Mamaya ilalatag natin yung we are endangering of becoming a sister of Babylon. Yung we are dyan, applicable Next yan question, sa 10 Seventh-day seconds. Adventist at sa lahat ng mga Okay, iglesia next na question. nasa Robinson Next period. question na. Na Next tumalikod question na. sa katotohanan. Okay. Next question. Ayon dito sa testimonies to ministers and gospel workers, sabi ni Ellen White, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon. Ano sabi niya? You are proclaiming is one of satanic delusions designed to create confusion among the churches. Agree ka ba dito? Yes or no? Yes at no. Unang-una, wala tayong problema sa passages. No, dahil wala pa pong reform yan ayon sa background yan. Tandaan mo na merong isang aral dyan na hindi sa reform. Sapagkat yan po ay hindi applicable sa reform. Wala pa pong reform nung isinulat yan. Brother Dinmar Santiago, wala pa pong reform. Alam natin ang background yan at context at sinong taong pinapatungkulan. Next question. Yan po, next question. Okay, next question ko. Ayon dito sa testimonies to ministers and gospel workers, 59.2. Ang sabi diyan, eto, basahin mo na lang, nasa screen. Pakilaki yan, Mr. Moderator. Eto kasama yung time ko dito paki-running time yan Okay, so, eto, if you are teaching the Seventh-day Adventist Church is Babylon, ano ang sabi? Ano yung karugtong na sinabi? Ano daw yung karugtong? Yun yung tanong. Nagtatanong ka ba? Yes, bro. Ano daw yung karugtong na sinabi? Yes. Okay. Ito, nasa ano yung screen ko. tulugtong na sinabi? Maliwanag po yan. Ayon sa mababasa. WRONG. Next question. Next question. Yun, bro. Okay. So, eto, sabi dyan, my brother, if you are teaching that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, eto, pili ka. You are A, false. Letter B, you are wrong. Mag 10 seconds ka para magsinungaling ka na naman. 10 seconds, hindi nga Proceed. magsisinungaling. Wala ngayon sa context ang mga Seventh-day Adventist Reform Movement sapagkat isang tao lang ang sinabihan yan. Kaya nga, you ano ba yung you sa'yo? Ano ba yung you sa'yo? Para sa organisasyon seconds. o para sa isang tao? Sino ba ang nagtuturo na ang Seventh-day Adventist Church ay Babylon? Ako o ikaw? Okay. Una sa lahat, ang sinabi ko apostasy. Objection. Kaya nga, Objection muna. Objection. Bro Objection. Denmar, objection, okay, bro. objection. Objection, Mr. Moderator. Proceed. No, ang tanong ko po, categorical question. Sino ang nagtuturo sa amin na ang Seventh-day Adventist Church ay Babylon? Ako ba o itong si Ian Palar? No, mamimili lang siya. Or ikaw yung pagpipilian dito. Yes. Okay. Bro, ayan. Sagot, pipili ka Mr. ba? Moderator, point of order din. Proceed. Proceed. Sa counter Okay, objection. ang amin pong paksa po about apostasy na nangyayari, Mr. Moderator, kaya doon po siya magtanong sa ating tema. Okay. So ganito. Kaya Mr. Denmar, doon ka magtanong sa tema at sa mga ebidensya at mga Okay. newspapers at mga dokumento. Okay na, bro. So ganito, bro. Ganito Okay? ang judgment ko, bro, ha. Sa ganitong tanong kasi, na gagamit na to kanina pa at nasa rebuttal stage naman tayo. However, mga kapatid, again, meron tayong 10 seconds kung talagang merong problem doon sa pagtatanong niya. At kung 20 seconds naman, importante sa akin talaga yung
pagsagot na sino daw yung ituturo na Babylonia yung Adventista. Ikaw o si Denmar? So bro, 10 seconds ba or pipili ka na sino yung nagtuturo? Bro Ayan. Bro Ayan. Mr. Moderator. Proceed. Unang-una, hindi ako sang-ayon sa kanyang pagkagamit sa passages kasi nga wala pa ngang reform niyan at yung tao dyan na sinabihan hindi rin reform at naging membro sa reform. Next Kaya question. mali po, Brother Denmar, out of context po. Next question. Tanong ko ulit sa'yo ha. Okay, ito tanong ko sa'yo. Okay ha, ito. Mr. Sabi mo, Moderator. tanungin kita sa Time stop muna, inilatag mo. time stop. Okay. Bro, Ayan. Tsaka sa pinipresent mo. Wait lang bro. No? Wait lang bro Denmar. Ngayon, Bro, sabi mo, Ayan. ipapollow up ko lang, no? Babylon na. Wait lang. Wait lang. Bro Ayan, tumatawag ka. Okay, pwede po ba Mr. Moderator na ipakita yung mukha ng ating negatibo sa mga pagtatanong? Ayan. So, Okay lang sa kanya? request Okay, naman yan. Mr. Depende yan Moderator. sa kabilang panig ha. Okay. Mr. Moderator, yung screen ko lang ang ipakikita Okay. ko dahil gusto ko makita ng afirmatibo yung aking binabasang mga ebidensyang dapat itanong sa kanya. Okay, so proceed lang. Wala naman tayong rules sa ganyan eh. Brother Denmar, proceed sa tanong bro. Okay, ayon dito sa testimonies to ministers and gospel workers. No, yung Time. Babylon, 7 the minutes fallen- time. 7 minutes time. O siguro Sayang. lang talaga yon. So mga kapatid, ako tayo sa rebuttal ng ating negative at Brother Denmar. Proceed ka bro sa iyong paglatag. Okay, ito na yung ating rebuttal, no? Ayan. Okay, di lumabas din ang totoo, no? Gusto niyang banatan ng Seventh-day Adventist Church para sabihin tayo Babylon. Oh, Babylon naman pala eh. Oh, eto. Kaya sabi ko ilalabas niya rin yan eh. Oh, yun pala yung sinasabi niyang na-apostasy. Dapat pala sinabi mo, patutunayan ko, Seventh-day Adventist Church ang kinatuparan ng Babylonia. Hindi ganun eh. Oh, mali talaga. Oh, ito ha. Kita mo, yung Babylon, ano ba yung Babylon para kay Ellen White? God's Remnant Church. So, libro ito ni Ellen White ha. This is paragraph 4, page 42, paragraph 5, no? Wala man si Denmar. Okay mga kapatid, so time stop muna Brother Denmar. Pasok ka ulit bro, tawagan kita. Sige ba siya? Okay mga kapatid, so habang naghihintay tayo kay Brother Denmar Santiago, shoutout muna sa ating nasa live at umaandar na yung ating 7 minutes na paghihintay kung hindi siya makabalik. Siyempre, i-end natin ang ating... Hello? Ayan. My test? Bro Den, My test? dinig. Proceed ka bro. Hello? Dinig ka bro, dinig ka. Teka, delay ata? Delay? Hello? Dinig ka bro. ha? Okay na? Kita na Mr. Moderator yung screen ko ulit? Okay, proceed na ako. Okay. So, yung Babylon, according kay Ellen White, ang sabi dyan, no? We are not to think that the chosen ones of God who are trying to walk in the light compose Babylon. The fallen denominational churches are Babylon. Ano daw yung turo ng Babylon? Poisonous doctrines, the wine of error. No? Ano-ano yan? Immortality of the soul. Ayan, makikita mo yun sa Roman Catholic Church, no? Ano pa? The eternal torment of the wicked. No, yan, sa Roman Catholic Church pa rin yan. The denial of pre-existence of Christ prior to His birth at Bethlehem. O, sa INC yan. O, sa Iglesia ni Manalo.
Ano pa? Advocating and exalting the first day of the week above God's holy and sanctified day. O Roman Catholic yan. Kaya ang katuparan ng Babylonia, ayon sa sulat ni Ellen White, ay ang Roman Catholic Church, hindi ang Seventh-day Adventist. Kaya ang sabi ni Ellen White kay Brother Ian Palar, makinig ka ha. Oh, ito ha, singular pronoun. My brother, ikaw, kapatid ko. Sa Tagalog, kapatid ko. No? Kapatid ko. If you are teaching that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, kung ikaw nga ikaw, sino ba kausap ko? Ikaw, if you are teaching the Seventh-day Adventist Church is Babylon, you are wrong. Wrong naman pala eh. Oh. Kaya itong turo mo, Brother Ian J, bawiin mo. Turo ng demonyo yan. Sabi dito sa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, my brother, I have learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon. Ano sabi dyan? No, you are proclaiming one of the satanic delusions to design to create confusion among the churches. No? Ikaw pala ay nagtuturo ng kademonyuhan sa debating ito. Oh. Naku po. Baguhin mo na yan, ha, kapatid, ha? Oh, ngayon, puntahan natin yung gera-gera niya. Oh, yung gera-gera niya, no? Ito. Oh, dito, sabi dito sa ating presentation na aking isinalaysay ng maikli lang, no, mga kapatid. God often ordered the Israelites to go to war with other nations. Saan yan? Passages yan. 1 Samuel chapter 15 verse 3. Joshua chapter 4 verse 13. Oh, God ordered the death penalty for numerous crimes. Exodus chapter 21 verse 12, verse 15, and chapter 22 verse 19. Leviticus chapter 20 verse 11. So, mga kapatid, God is not against killing in all circumstances, but only murder. Iba po kasi yung killing at murder. Okay? Magkaiba po yan, no? Kaya, dito, ang sabi, no? Though war is inevitable, sometimes it is the only way to keep the sinful people from doing great harm to the innocent by going to war. No? Ang tanong, apostasy ba? Na apostasy din ba yung Diyos na nag-utos sa Israel? Makipagdigmaan sila? Aba, ba't hindi? No? So, ito, biblical ito. Oh. Tandaan natin, no? Tandaan natin, mga kapatid, bilang tunay na mga Seventh-day Adventist, no? Ano ang sabi ni Ellen White, no? Ito sabi, no? The Gift of Prophecy, page 386.2. They also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Early Writings, page 76. I recommend to you all of your faith and practice, and by that word we judge. No? The Great Controversy, page 595. No? That God will have a people upon the earth to maintain the Bible and the Bible only as a standard of all doctrines and the basis of all reforms. No? So maliwanag, mga kapatid, yung greater light na Bible, no? Ito yung pamantayan ng ating church. Ano ang nangyari sa bayan ng Diyos sa nakaraan? Inutos, direktang inutos ng Panginoon sa Israel, makipaggera kayo. Oh. Ang tanong, lumabag ba ang Diyos sa kanyang utos na huwag kang papatay? Hindi. No? Kaya dito lumilitaw, mga kapatid, hindi na naman ginamit ni Ian Palar yung sinasabi ni Ellen White last time na ating itinuturo sa kanya na ano, time and place must be considered. No? Hindi dapat inaaral nyo ito eh. No, ngayon, tanong, ang Seventh-day Adventist ba? Oh, matatalikod. Matatalikod ba? Okay. Ngayon,
Ito na. Ito sabi dito. Sa testimonies to the ministers and gospel workers. Selected messages pala. Selected messages, no, volume 2, page 380, paragraph 2. Satan will work his miracles to deceive. He will set up his power as supreme. The church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains. No, para kay Ellen White, natalikod ba ang church? Hindi. Nge. Ay, bigo dito si Ian J para sabing na-apostasy ang church. Ano pa? Sabi dito sa sulat ni Ellen White, no? Ano pa? Ito dito ha, sa TM49 or Testimonies for the Ministers and Gospel Workers, 49.1, sabi diyan, although there are evils existing in the church, sa Tagalog, no? Bagaman maraming mga demonyo nang umiiral sa iglesyang ito. Mga demonyo, no? Mantakin mo yung salita ni Ellen White diyan. May mga demonyo sa iglesyang ito. And will be until the end of the world. Ako po, hanggang until end of the world. No? May mga demonyo pala dito. Sabi dito, the church in these last days is to be the light of the world that is polluted and demoralized by sin. No? So, hindi babagsak, hindi ma-apostasy. No? Ayan, no? Kaya sabi dito, sa Selected Messages 397.3, I am instructed to say to Seventh-day Adventists, God has called us a people to be peculiar treasure unto Himself. Hindi po yan Seventh-day Adventists, Reform. Sino ang kayamanan ng Diyos? Sino ang bayan ng Diyos? Seventh-day Adventists, hindi ang SDARM. Nako po, no? Kaya kayo ang lumabas dyan sa Babyloniang SDARM, no? Bakit ito natin nasabing Babylonia? Eto na. Babalikan natin sila doon sa salita nilang Babylonia. Ito mga kapatid. Balikan natin sila. Bakit naging Babylonia bakit naging Babylonia ang Seventh-day Adventist Reform Movement? Ganito po yan mga kapatid, no? Kaya po sila na tawag na Babylonia sapagkat itong reform movement, no, ay nahati. No, pag nahati. Okay. Ito po. Ito yan ha. Kwento konting history. Hindi yung dyaryo. Yung dyaryo kasi Okay, sige, tapos mga kapatid ang ating rebuttal. Dako tayo sa 7 minutes sa pagtatanong. Brother Ian J, your time start now. Okay, unang tanong, Brother Denmar. Tanong, uulitin ko. Ang pagpatay ba at pagsali sa gera, pati na rin yung pagkitil ng buhay, gawaing apostasy ba? Yes or no? 10 seconds. Oh. Hindi natin topic yung pagpatay, kundi ang topic natin is apostasy ng General Conference. Yun ang patunayan mo. Okay, next question. Pag mayroong desisyon ang General Conference ng Seventh-day Adventist na may kinalaman sa pagkitil ng buhay, hindi ba ito apostasy? Yes or no? 10 seconds. Okay. No, ang apostasy ay pagpasok sa new organization katulad ng ginawa ng SDARM noong 1925. Next question. Next question. Ginamit mo ang mga passages ni Ellen White patungkol kang Stanton at Cadwell. Tanong, si Stanton at Cadwell ba membro ng Seventh-day Adventist Reform Movement? Yes or no? Or mag-10 seconds ka para magsinungaling ka? Okay, 10 seconds. Hindi ako nagsisinungaling. Ito yan. Dahil ang kausap ko, si Ian Palar, ang sabi niya, the Seventh-day Adventist Church, my brother, is not Babylon. You are wrong. Mali ka eh, sabi ni Ellen White. Next question. Next question. Ginamit mo ako at yung passages
Tanong, nandoon ba ang pangalan ko sa context at kasaysayan ng context? Nandoon ba? Yes or no? O nagsinungaling ka, mag 10 seconds. 10 seconds, hindi ako nagsisinungaling. Okay, Okay. 10 seconds, Mr. Dahil ikaw ang sinasabihan diyan, dahil ikaw ang nagtuturo na ang Adventist Babylon. Sabi diyan, you are wrong. Next question. Next question. May desisyon na mula sa inyong quadrennial General Conference na hindi matatanggal ang magsundalo. Tanong, ito ba isang ayon sa original na prinsipyo noong 1867? Yes or no? Okay, 10 seconds. Okay, 10 Hindi seconds. pagsusundalo ang ating paksa. Ang paksa apostasy. Hindi pagsusundalo. Ayusin mo yung tanong Next question, mo. next question. Next question. Okay. Next question. Dahil ang sabi mo paksa natin bilang affirmatibo, apostasy. Tanong, yung bang mga nangyayari at mga desisyon ng mga pastor mo na sumali sa gira, sila ba ay mga apostasy na? Yes or no? Yes or no? Ayon sa mga dokumento. Okay, 10 seconds. 10 seconds. Yung sa gera na, hindi nga apostasy yan eh. Ang apostasy, Okay. pagpasok sa new organization, 1925 ng SDAR. Okay, Okay. po yun, apostasy. Next question. Sabi mo, yung gera hindi apostasy. Ibig bang sabihin kapag ang church at ang leader at mga pastor, mga membro sasali sa gera, hahawak ng armas, papatay at mag-duty kahit Sabado, hindi apostasy? Yes or no? Okay, 10 seconds. Okay, Ang 10 Diyos nga seconds. nag-utos makipaggera ang Israel eh. Oh. Nag-utos Okay. siya. So, mali na ang Diyos. Okay, Oh. next question. Ginamit mo ang Israel na inutusan ng Diyos. Tanong ko sa iyo, saan at anong libro na ginamit at inutusan ang Seventh-day Adventist na pumatay, humawak ng armas ng World War I? Saan at anong libro na White? Okay, 10 seconds. Okay, 10 seconds Ang naman. paksa natin, apostasy, hindi gera. Kaya ayusin mo yung tanong mo. Okay. Apostasy. Uulitin ko ang tanong. Ginamit mo Israel sa Biblia, inutusan ng Diyos pumatay, makikipagdigma. Tanong ko sa iyo, saan at anong libro ng propetisa na ang Seventh-day Adventist inutusan na pumatay at mag-duty kahit araw ng Sabat? 10 seconds. 10 seconds naman. Dahil dyan, tama ang Diyos, inutusan niya makipaggera ang Israel. Kaya mali ka. Mali ka eh. Next question, 10 seconds. Okay, next question. Okay, next question. Sang-ayon ka ba na merong mga Seventh-day Adventist na mga sundalo na humawak ng armas at nakipagdigmaan kahit araw ng Sabat ayon sa mga dokumento na nilatag ko? Sang-ayon ka, yes or no? No, dyaryo yun eh. Okay, no. No, yung dyaryo kasi, pamunas yun ng poet, hindi yung reliable source. Ang hinihintay ko sa'yo, galing sa General Conference, yung circular letter. Saan? Saan niya eh? Wala kang mabasa eh. Puro dyaryo, pamunas ng poet yun. Next question. Itong Evening Star, Washington DC, 1950, na ang Seventh-day Adventist na nagsasabi sa pahayagan, ang Seventh-day Adventist naghahanda para sa World War III. Kasinungalingan ba itong balitang ito at ikaw ang totoo kahit di ka pa ipinanak sa taong yun? 10 Yes or no? seconds. Hindi nga reliable ang newspaper kasi yung mga author niyan may bias. No, kahit ako magsulat may bias. Kaya yan, pamunas na ng puwit yan. Okay, last 1 minute. No? Ang sinabi mo na ang Seventh-day Adventist Reform Movement, no, ay naging new organization at apostasy from the truth. Tanong, ano at saan prinsipyo na apostasy from the truth? Ang Seventh-day Adventist Reform Movement nung na-establish noong 1925 kasama ang Principles of Faith. Saan at anong number?
Okay, saan? Doon sa sinabi ni Ellen White na we cannot enter or we cannot step up a new foundation, in a new organization. Hindi papasok. Ito ka, babasahin ko ulit. Asa na yun? Teka ha? Aking presentation ha? Next question na. Next question. Okay, ginamit mo ulit. Ginamit mo ulit yan, Brother Denmar. Kay Stanton at kay Kedwell. Saan at ano ang membro? Kung sila yan, kung kami yan, at kasali sila, at kasali kami sa passages, saan ang kanilang membership at anong iglesia? Time. 7 minutes time. Okay. Okay. 7 minutes. Sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. At ako tayo sa final conclusion, mauna dito si Brother Denmar ng Seventh-day Adventist mga kapatid. Bilang negatibo na ang Seventh-day Adventist Church General Conference ay naapostesiya noong World War I, 1914, 1918 at hanggang ngayon. Brother Denmar, bilang negative, your time start now, bro. Okay. Ito po mga kapatid, ang proposisyon at tema ng afirmatibo. Patutunayan niya na ang Seventh-day Adventist Church General Conference ay na-apostasy. No? Ayan, kita niyo ba sa screen? Teka, check ko kung naka-share screen ako ha. Naka-share screen ako. Okay. Ayan. So, ang topic is apostasy. So, hinahanapan ko siya kanina pa nung circular letter na ang presidente nakapirma, inaalaw ng General Conference of the Seventh-day Adventists yung makikipagdigmaan. No? Wala siyang maibigay. Sabi niya, mamaya ko na ibibigay. Mamaya na hanggang kanina, wala. Kaya wala mo na itayo. Wala talaga. No? Doon din sa pagiging Babylonia na sinasabi niya, ano sabi ni Ellen White? Balikan natin sabi ni Ellen White. Eto, hindi niya kaya sagutin to eh. Kasi, direkto sa kanya, 59.2 ng testimonies to ministers. My brother, sabi niya ni Ellen White, kapatid ko, if you are teaching, sino ba yung nagtiteach? Ikaw, hindi ako. No? If you are teaching the Seventh-day Adventist Church is Babylon, you are wrong. Ikaw pala, mali ka eh. Mali. Mali ka. Di ba? Kaya, yung tinuturo ni Ian Palar, ano sabi ni Ellen White? No, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon. No? You are proclaiming one of satanic delusions to design to create confusion among the churches. No? Ikaw pala ito eh. Nagtuturo ng kademonyuhan, no? Na ang isa sa turo ang SDA ay Babylon na. Yan ay kademonyuhan, no? Ayan. So, kaya maliwanag yung sabi ni Ellen White, no? Ito. Ang sabi ni Ellen White, no? Ito. Diba? I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon. Mali po talaga eh. Kahit anong gawin ba? Kahit ba balik-balik ta rin ko pa itong PowerPoint ko at yung cellphone ko, hindi ho magbabago yan eh. Kaya dito, hindi talaga makababangon yung ating kasama na si Ian J. Palar. Kaya nga sabi doon sa unang Timoteo 4, ano sabi doon? May mga magsisitalikod, makikinig sa aral ng demonyo. Ano yung aral ng demonyo? Seventh-day Adventist Churches Babylon. Sino ho ngayon ang nagtuturo ng aral ng mga demonyo? Etong tumalikod, no? Tumalikod. Tingnan nyo po ano sabi. SDA Reform Movement was officially established. Sumulpot. Kailan? 1925. No? Sumulpot eh. As a separated worldwide movement. Yung separated po ba? Anong tawag doon? Antikristo. Unang 1:2:19, mga nagsihiwalay sa atin, mga antikristo. Maniwala pa kayo dito sa reform? Antikristo ho yan. Kaya, dito sa debating ito,
maliwanag, hindi nakapanindigan ang afirmatibo. No, hanggang mamaya hindi niya mailalabas sa may sinabi si Ellen White na Babylon ang Adventist. Kita po ninyo. Kasi ang mangyayari, babanggain ni Ellen White yung kanyang sariling salita. Kaya dito, mga kapatid, balikan natin tong last slide ko. Ito pinakamahalaga. No? Against ba ang Diyos sa lahat ng uri ng pagpatay? Hindi ho. Hanggang mamaya, tutulan niya na ang Diyos nag-utos sa mga Israelita makipagdigmaan. 1 Samuel chapter 15 verse 3, Joshua chapter 4 verse 13. So God ordered the death penalty for numerous crimes, letra por letra. Exodus, Leviticus, nakasulat yan yung mga talata. So ngayon, ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ba mali na nag-utos na makipagdigmaan? Mali ba? Di ba? Hindi. Lalabagin ba ng Diyos yung kanyang utos sa huwag papatay? Hindi rin. Ang ginagawa lang ni Ian J. Palar, mga kapatid, nagtatampo kasi tiniwalag sila, according sa kanila, had to be dispelled because of their unchristian conduct. Pagiging matigas ang ulo, mga pasaway, no? Dito sa Adventist Church. Okay, so dyan nagtatapos ang negative final conclusion at dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na ang Seventh-day Adventist Church General Conference ay naapostasiya noong World War I, 1914-1918 at hanggang ngayon. Brother Ian J., your time start now, bro. Okay. Mga kababayan, mga minamahal, hindi nagiba ang ating tema. Napakaraming ebidensya at mga tunay na ebidensya ang ating inilatag. Pero doon lang po siya kumuha ng isang argumento na hindi naman kaya kami kasali. Tinanong natin siya kung sino ba yung nasa kontekstong mga tao. Wala siyang maipakita saan local church ng Reform membro at anong taon na binyagan at sinong ministrong nagbinyag. Wala po siyang maipakita na si Stanton at Cadwell ay membro ng Reform. At nagrason pa ang ating kapatid na ang Panginoon daw ay nag-allow na maggera o sumali sa gera noong panahon ng Israel. Kaya tinanong natin siya kanina, may utos ba ang Seventh-day Adventist na sumali sa gera at parusahan ang bayan ng Germany at 16 countries? May sulat ba? At anong libro? Text question at 10 seconds lang. Mr. Moderator, mag-share ako ng screen. Ito po yung una at original na prinsipyong pinanghahawakan ng Adventist na iniwan na nila. Bearing arms and engaging in war is direct violation of God's commandment. Kaya huwag kang magrason na dahil ang Israel ay initusan, kayo din magkakaroon ng gera. Mali po. Mr. Moderator, naka-share screen ako? Mr. Moderator? Okay. At kaya nga sabi nito, magbasa ka ng Spirit of Prophecy. Huwag kang magpili-pili. Volume 1, 361, paragraph 2. Oppose nga sa every principle. Ano ba yung apostasy para sa'yo? Lumabas lang sa organization, kahit gumawa ng mga karumalduman at pagpatay at kademonyuhang doktrina na itinuturo ng mga membro. Kaya yan po yun mga kapatid. Tingnan natin ang kanilang mga pastor Kaya nga, pinaamin natin sa kanina mga pastor mo ba ito? 10 seconds! Yan po, kahit araw ng Sabado. Kaya, Brother Denmar, nag-post ka nga ng fundamental, tinatawag nyong manual church or church manual. No? Nag-post ka ng church manual niyo. I-review mo naman, Brother Denmar, kung sino yung mga kaso at anong mga kaso yung nandyan sa apostasy. Mag-review ka rin, kapatid, kung wala ba dyan yung murder, which is applicable yan sa pagpatay. No, ito pa. Ito. Mga kapatid, ang sabi niya, wala daw alam ang General Conference. Meron nga, sabi nga nila, our position. Sino nagsabi? A.J. Daniels Declaration in 1920. Kaya meron pong lumabas noong 1924 na ito yung lumabas, Brother Denmar, 1924, na isang pahayag about Principles Declaration. Meron na silang absolute
Kaya mali po, Brother Dinmar. At sabi niya, pangpunas lang daw sa puwit yung newspaper. Takot lang kasi sa pahayagan na ma-expose yung pagka-apostasy. Kaya nga, at hanggang ngayon kasi ongoing, Brother Dinmar. Okay? Yan po mga kapatid. At sabi niya, hindi daw ma-apostasy yung Seventh-day Adventist. Hoy, kahit isang barko pa yan na mga passages. Ang sabi dyan ni Robert Oslo, na isang pastor, itong paniniwalaan ko, but we must not become smug and self-confident. Huwag tayong maging kampante daw. Bakit? As God's promises are conditional. Conditional po ang pagiging true church. Hindi dahil tinawagan ka, na-mention yung pangalan mo, ikaw palagi kahit na apostasya ka na. Ito pa, rason ng pagiging apostasya mga kapatid. Dito tayo Okay? Dito tayo sa next nating presentation. Maliwanag ang sabi niya, passages daw. Ito, Brother Dinmar, General Conference Bulletin, April 3, 1901. Ang sabi pa niya, that these men should stand in sacred places. Doon yan sa General Conference, to be as the voice of God to the people. As we once believed the General Conference is to be, that is past. Wala na yan. Bakit? Meron ng mga strong sentiments and principle. Mula pa yan noon Paano na kaya ngayon? Ito pa. General Conference is no longer the voice of God. Bakit no longer the voice of God? Abortion. Kaya sabi mo, kademonyohan daw, mas demonyo at kademonyohang aral ang abortion, Brother Dinmar, at pagpatay ng mga tao, pagsali sa gera, walang turo at aral mula sa Biblia at Espiritu sa hula na ang mga Kristiyano sa ating kapanahonan sasali sa gera. Kademonyohan yan, doktrina na yan. Ito? Time na bro. Okay, so time na bro. So dyan nagtatapos ang debate natin between S-Dharma and SDA mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience. At tapos na yung inyong debate. At bro Denmark, salamat lang bro. Una po natin pinapasalamatan the three holiest beings in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. According to Ellen White na ating propetisa. At ang lahat ng kapurihan at parangal ay sa ating Panginoong Diyos lamang at hindi po sa inyo pong maliit na lingkod. At pinapasalamatan din natin na bumubuo sa Advent Biblical International Ministry sa panguna ng aking mentor, Dr. Rocky Tulog, at ng aking kakambal na mas gwapo pa rin ako sa kanya kahit mag-lipstick pa siya, Fernando Camacho Jr. At sa bumubuo ng 3A Media, this coming Wednesday na po yung ating orientation sa School of Apologetics. Isa po tayo sa mentors diyan sa 3A Media. Yung orientation ay pangungunahan ni Pastor Chris Bacalares mga kapatid. No? At siyempre sa bumubuo din ng Advent Defense League, yan baka magtampo sa akin si Brother Edwin Cotto, no? From America. I'm greeting you, my dear elder and brother Edwin Cotto, who is very generous in helping our ministry. And of course, hindi ako makakalimot doon sa aking followers at mga supporters natin from Facebook, YouTube, and TikTok, no? So, at bago ko makalimutan, mga kapatid, no? Tayo nagpapasalamat lubos, mga kapatid din, sa ating kapatid na Johnson Amican para sa 2 libro na ito. Reforma sa mga reforms at pagharap sa mga pagtalikod, no? Yan, mabibili nyo yan sa direkta sa pag-aralan natin ministry, no? Para yung mga akusasyon nila ay masagot natin, ano? At yun, mga kapatid, kayo po ay aking iniiwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon at patuloy kayong sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mag-Adventist na kayo bago pa mag-close of probation. Maraming salamat, Brother Ian, na aking kaibigan, at ako'y tinturing niya akong mentor, at yan din sa ating non-SDA manager, moderator, streamer, and moderator, Brother Racha Vista. God bless sa ating lahat, mga kapatid. Okay, at syempre, Brother Ian, pasalamat.
Okay, maraming salamat po una sa lahat ang ating mahal na Diyos at Panginoong Kristo sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon ng ating buhay na maglingkod sa Kanya at sa inyo po mga minamahalang kapatid. Ang ating pong ginagawa po ay isa lang itong educational and informative purposes. Kulang lang po ang time natin talaga para pag-aralan ang lahat. Pero sige lang, at nagpapasalamat din ako sa aking kaibigan na kwapo rin, katulad namin, si Brother Denmar Santiago at sa ating moderator din, Brother Rasha Vista. At ipopromote ko din mga kapatid ang aming isa sa mga page ng Gospel Treasures. Yan po, Gospel Treasures na kung saan mayroon po tayong mga Sabbath School discussion doon at kung mayroon man kayong mga tanong about sa tinatawag nating pananampalataya at ibang mga usapin na patungkol sa Kristiyano, ay open po tayo niyan. At higit sa lahat, pinasasalamatan ko din po ang mga nasa likod dito, Brother Joelmer Andia, aking partner dito sa ministry sa Cambodia, Brother Pastor Peter Kayohin, ang aming mentor, at sa iba pang mga kapatiran dyan. At higit sa lahat, meron po akong gustong i-promote din mga kapatid, itong The Good Way series nating libro. Yan po, meron po itong mga paksa na kinakailangan nating malaman at pag-usapan. Nawa sana ay mag-avail din kayo nito. O kung wala man kayong pangbili, meron po natin yan sa ating website po. Okay? So, purihin ang Diyos at ipag-pray din natin yung mga nasa talanta ng bagyo. Yan po talaga, nasa talanta ng bagyo. Ipag-pray natin ang ating mga kababayan. Mahal natin ang ating mga kababayan. At idalangin natin sila. Okay, maraming salamat Rasha TV. Gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa atin. At kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dulwang ito, nandito si Brother Ian J ng SDARM at Brother Denmar Santiago ng SDA. At pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. Please subscribe yung ating YouTube channel mga kapatid, Rasha Vista mga kapatid, Rasha Debates. Dahil ang debate na ito pupunta doon. At syempre dito din sa ating Facebook mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.